Yun mga idol, no? Bali ngayong araw, samahan nyo ako mag-unbox ng isa sa mga natitirang parts ko ng bike na hindi ko pa na-upgrade. Bali ito yung isa sa mga hinihintay kong part na para mabuo yung final build ng ating road bike na Seka. Kaya samahan nyo ako tingnan itong napakalaking box ng Avian Full Carbon Handlebars. Medyo malaki-laki siya mga idol, oh. Ayan. Medyo malaki-laki siyang box. Matagal-tagal ko na itong hinihintay, pero dahil laging out of stock, lagi na di-delay yung ating pag-upgrade. This is not a sponsored video, but rather just a unboxing. Gaya nga nasabi ko kanina, isa to sa mga parts na matagal ko nang hihintay para mabuo yung final build ng ating road bike. Box niya. Bukod sa box, meron pa siyang separate na box. Yan. Ayan mga idol, ito yung pinaka-box natin. May simple lang na Avian nakalagay dito. Then, monocoque graphene integrated handlebars. Yung nakalagay sa harapan niya. Then, yung simpleng logo ng Avian handlebar. Makikita natin dyan. Yung Ibon. Avian nga. Ibig sabihin mga idol, Ibon. Yan mga idol. Konting papyaw. Ang nakalagay dito is 38mm. 38mm. Ibig sabihin, ito yung 38 yung lapad niya. 38mm yung kinuha nating handlebar. And this is a 130mm stem. Bali yung haba ng stem niya, 130mm. Tapos yung lapad naman ng handlebar is around 38mm. Pero itong handlebar na to, though 38 yung yung width niya, yung sa drops nito, medyo naka-flare siya ng konti, 38 and 40 to. Kayo muna unang makakita. Yan, simpleng-simple. Yan. Ayun, maganda mga idol. Meron pa siyang separate na ano dito. Parang foam siya. Yun. Yun. Oh, ang ganda nito. Ayan. Ito yung pinaka-handlebar niya mga idol. Sige. Diyan ka muna sa gilid box. Kasi meron pa nakalagay dun sa box. Tingnan muna natin ito pinaka-main. Pero syempre, hindi. Mamaya natin ito tingnan ng handlebar. Tingnan muna natin yung mga kasama niya. Bali kasi ito mga idol, meron siyang separate na mga spacer dun sa frame na kailangan mo. Kasi bawat frame merong spacer na kailangan. Depende dun sa hugis ng frame mo. Sa geometry ng frame mo or dun sa kailangan mo na spacer. Kaya dito, kausap ko yung sa Avian, nag-request ako sa kanila na kailangan ko ng spacer para sa Seka Exceed ko na frame. Ayan. Manual box lang to mga idol. Manual lang to. Ito yung maliit na envelope ng box. Spacer for the Seka Exceed. Ayan, nakikita natin Seka Exceed. Mababasa niya. Sana nakikita nyo no? Seka Exceed. Ayan, okay. Spacer. Then this is yung top cup. Meron siyang sariling top cup and bolts. Spacer, top cup, and bolts. Then ito mga idol, meron pa siyang libreng kasama na specific integrated mount for your cyclocomputers. Tingnan natin kung ano yung itsura niya. Ganda rin, no? Yun. Ito yung spacer na kasama niya mga idol. Freebies to, freebies. Yan. Meron ng mount para sa inyong mga ilaw or your GoPro. Ayan. Quality to mga idol. Hindi sa mong pipitsugin, no? Siyempre, tingnan natin yung pinaka-main menu. Yung pinaka-handlebar. Ayan, no? Yun, nakikita nyo ba? Ayan. Then, ang ganito mga idol. Ayan. Sana nakikita nyo na maayos. Alo, ang ganda nito. Ang ganda nito mga idol. Ayan, sana nakikita nyo, meron siyang konting flare. This is 38mm and this is a 40mm. Ayan, ganyan siya kahaba mga idol. Kung ikukumpara ko sa aking kamay. Ayan, kung ikukumpara ko sa aking kamay, ganyan siya kahaba. Yan, no? Yan. Sana nakikita nyo. Yan, yung ating kamay. Ganyan kahaba ang ating
stem. This is a 130mm. This is the canary. Yan. Medyo nagkaroon kasi kami ng usapan nung yung nagbebenta nito. Ang in-order ko is yung Falcon lang. Nakita nyo naman dun sa screen natin. Ang in-order ko yung Falcon lang. Pero yung pinadala nila is the canary. Yan, canary. Medyo mas mahal to mga idol. Medyo mas mahal to. 130mm. 130mm yung haba ng ating stem. Tapos ng handlebar, 38 sa ibabaw and 40 sa baba. Meron siyang flare. Ayan. Tapos, 125mm yung drops niya. Ibig sabihin yung drops, ito. Yan, 120mm yan. Tapos, yung reach niya is a 76mm. Reach niya mga idol, ito yung reach. Yan. Drops, ang drops niya ay 125mm. 125mm yung kanyang drops. Tapos yung reach niya is 76mm. Yan. Yun mga idol. Ngayon, ipakita ko sa inyo na mas malapit ha. Yung logo ng ating Avian. Mas maganda to compare dun sa isa ha. Sa Falcon. Mas maganda yung pagka-naked carbon niya. Tapos merong maliit na Avian logo dito. Ayan, may maliit na Avian logo dyan. Then, meron naka ano dito, yung parang rough na parts. Yan yung para sa mga STI natin, para hindi agad siya dumulas. Additional nilagay nila yan. Para siyang naked carbon. Oh. Para siyang naked carbon. Mas maganda to. Dihamik na mas maganda. Ayan, sinasabi ko sa inyo kanina mga idol. Canary, 130mm. T, yung Toray yan. Toray yung mga tawag sa mga carbon nila. Toray, 1,100. 1,100. Tapos EMC. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng EMC. Tapos ito yung lagayan ng ating integrated cockpit. Integrated cyclocomputer mount na ilalagay natin sa susunod. Tapos, ito yung daanan. Ito yung daanan ng ating cables kasi magiging integrated nga siya. Yung kable ng STI natin, dito siya dadaan. Yung kable ng STI natin, dyan siya dadaan. Tapos, lulusot siya dito. Ito, magnet lang yan eh. Lulusot siya dito sa ilalim hanggang mapunta siya dito sa may bandang pinaka-fork na to. Tapos, dito na lalabas yung mga cable, tapos yung spacer dito nakalagay. Para medyo mas malinis na siya tingnan. Yun mga idol, bali abangan nyo. Bali abangan nyo yung ating pagkabit nito mga idol. Abangan nyo yung pagkabit nito sa bike natin. Pero meron pa ako isang kulang na part dito mga idol. Baka meron kayong alam. Naghahanap ako ng junction box para sa Di2 na ilalagay na lang dito or dun sa frame natin, junction box ko. Kasi yung group set ko, Di2 siya, pero 11 speed lang siya. Medyo mas luma yun. Kaya naman, naghanap ko ng junction box na pwedeng ilagay dito or doon sa loob ng frame para mas malinis na siya tingnan. Wala nang makalabas na mga wirings dito or nakalagay. Kasi yung akin, dito pa nakalagay yung junction box ko. Yun mga idol. Bali sa susunod, i-update ko kayo kung ano yung magiging kalalabasan ng build na to. And kita-kits tayo soon. Salamat.